Bakit kawawa ang mga Katoliko? Una, dahil niloloko lang sila. Hindi sinasabi ng mga pare ang katotohanan. Efeso 5:5. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Malinaw na may mga gawain na hindi ikapagmamana sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Maliwanag yan, mga gawain na yan nakasulat. Pakiapid, yan, andyan yan sa Katoliko. Mga mahalay, masakim, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nandyan lahat yan. Hindi tinuturo yun sa Katoliko na mali pala yung mga ganyang gawain. Hindi sila magmamana sa kaharian ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, hindi pinagtatapatan yung mga membro ng Katoliko. Kaya kawawa sila diba? Maliwanag po yan Alin pa ang mababasa natin ng mga bagay na hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos, o ibig sabihin yan, hindi maliligtas. Basahin po natin ang 1 Korinto 6:10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan, maliwanag. Ibig sabihin yan, hindi maliligtas. Kasi pag naligtas ka, mamanahin mo yung kaharian ng Diyos, mapupunta ka doon Yan maliwanag, mga magnanakaw. Marami dyan, sa mga Katoliko talaga yan. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga dyan. Mga manglalasing, naku po. Lahat ng mga beer house na yan. Mga Katoliko, mga customer dyan. Mga mapagtungayaw. Mga mayayabang, mga iingay. Kahit sa karsada, kaaway-away, nagsisigawan. Dahil lang sa traffic or gitgitan. At talagang tungayaw ng tungayaw. Murahan ng murahan. Mga Katoliko yan. Mga manglulupig, nako po. Pagkarami yan. Walang pagbibigayan. Kakamag-anak, naglulupigan. Kapiranggot na lupa, pinag-aawayan. Talagang paano? Kinukonsinti lang nitong mga pare. Sila ang pangunahin dyan may kasalanan. Yung mga pare na hindi tinuturo ng tama. Yung nasa Biblia, sinasabi ng Diyos. Kaya talagang napakakawawa talaga ng mga membro dyan sa Katolik. Palibasa kasi maling relihiyon. Imbento lang yan. Hindi naman yan talaga ang relihiyon o samahan ng mga tunay na Kristiyano. Kaya itong mga pare, mga konsentidor, walang pakialam kahit anong gawin mo. Okay lang yan. Hindi ganun ang mga lingkod ng Diyos. Wala akong ganun turo ang Panginoon Jesucristo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun. Maraming disiplina ang itinuturo ang Panginoon Jesucristo. Bawal nga pumatay sa kaaway. Pinapaibig nga, ibigin mo yung kaaway. Gawan mo ng mabuti. Ang utos ng Panginoon Jesucristo sa mga Kristiyano na tunay, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat. Sa lahat yun. Kahit kaaway mo na yun, gagawa mo pa rin ng mabuti. Walang sinabi ang Panginoon Jesucristo, gumawa kayo ng mabuti sa lahat, maliban sa kaaway. Walang ganun. Kung sinabi ng Panginoon Jesucristo lahat yun. Kaya kawawa talaga yung mga Katoliko na yan. Kasi konsentidor yung mga namumuno dyan. Hindi tinuturuan ng tama na aral ng Diyos at ng Panginoon Jesucristo. Imbis na maglilingkod sila sa Diyos, wala. Hindi tinuro yung tama. Kaya ang labas, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Yun po yun. Diba?
Ang ibig sabihin ho, nang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ay hindi maliligtas. Di ba? Ganun ho yun. Ikalawa, nag-imbento lang ng ang Katoliko ng sarili nilang samahan o reliyon. Mali yan. Kasi sabi ng mga apostol, makikisama na lamang tayo sa kanila. Unang Juan 1:3. Yan ang aming nakita at narinig, siya rin namin ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. O diba, maliwanag ang sabi ng mga apostol. Binabalitaan lang nila tayo lahat ng sinulat nila, pinangaral nila, pagbabalita sa atin yun. At tayo ang makikisama lang sa kanila, di ba? Ano ba ang samahan ng mga apostol? 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ayaw pang maliwanag, ang samahan ng mga apostol, iglesia ng Diyos, doon sila magkakapatid. Hindi ho sa Katoliko. Naku po, malabo ho yan. Imbento lang yan ng Katoliko, ng mga pare, ng papa, kung sino man yung mga nauna na yan. Hindi sila sumunod doon sa sinasabi ng mga apostol na makikisama na lang tayo sa kanila. Diba? Kasi may samahan ng mga apostol Ang samahan nila, iglesia ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ng kahit sino man. Ayan ang itinayo na iglesia ng Panginoon Jesucristo. Sinabi na siya, Mateo 16:18, na itatayo ko ang aking iglesia. Ayan ang itinayo ng Panginoon Jesucristo, iglesia ng Diyos yun. At yun ang samahan ng mga apostol. Yung pang malinaw, di ba? Kaya ho, kawawa talaga kayong mga Katoliko dyan Kasi nga, niloloko lang kayo, dinaya kayo, hindi itinuro sa inyo yung tamang aral ng Panginoong Diyos at ng Panginoon Jesucristo. Di ba?